Dahil sa bagong batas na ipatutupad sa Saudi Arabia sa susunod na taon, posibleng mawala na ang kafala o sponsorship system na naging pahirap sa maraming OFW doon. Sa ilalim kasi nito, hindi basta-bastang makakaalis o makakalipat ng trabaho ang mga empleyado nang walang basbas ng amo. Nakatutok si Oscar Oida. Isa sa bawat 5 OFW mula Abril hanggang Setyembre noong nakarang taon, nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Umabot pa nga sa mahigit 800,000 ang Pilipino roon nitong nakaraang Disyembre. Hindi pa kasama ang mga hindi dokumentado. Ganyan karami ang mga nakikipagsapalaran sa Saudi Arabia sa kabila ng umiiral na kafala o sponsorship system. Sa ilalim nito, hindi basta-bastang makakalipat ng pinagtatrabahuhan o umuwi ng Pilipinas ang mga OFW ng walang basbas ng kanyang employer. Pero ang mga kondisyong ito, posibleng mabura na dahil sa Labor Relation Initiative ng Saudi Arabia na ipatutupad sa darating na Marso. Ang magiging tanging kondisyon na lang, tapusin ng manggagawa ang kanyang kontrata sa employer. Malaking bagay yun kasi katulad ngayon, yung nagre-repatriate tayo, marami tayong mga OFW, hindi namin maiuwi kasi walang exit visa. So, tumatambak sila sa kingdom. Tapos, aside from that, hindi talagang wala na silang work, wala na silang sweldo. So, ang hirap talaga. So, hindi na parang hostage ka. And this is labor mobility, so people will eventually have a choice. Naniniwala si DFA Undersecretary Sara Lu Arriola na malaking factor sa naging hakbang na ito ng Saudi ang agresibong anti-kafala diplomatic campaign ng Pilipinas sa Middle East. Mula yan ang mangyari ang madugong sinapit ni Joanna Di Mafelis, ang OFW na tagpo ang patay sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Hindi to alam ng mga Pilipino, pero siya lang yung nag-iisang head of state na who really went all out against kafala. Ito yung after namatay si Joanna de Mafelis, yung nahanap siya inside the freezer. And ano yun, turning point yun even sa migration policy natin. Matagal nang tinututulan ng mga iba't ibang human rights groups ang kafala system sa Middle East na binansagan pa nga ng ilan bilang modern day slavery. Hindi raw kasi maaring kumawala ang mga manggagawa kahit pa mapang-abuso at nang mamaltrato ang employer. Umaasa ang DFA na matapos ang hakbang na ito ng Saudi, magsusunuran na ang iba pang bansa sa Middle East. If ever, ma'am, no, may mga employers yung ating mga OFW in the future na will not honor this, kukunin pa rin yung passport, babawalan pa rin yung kanilang mga, anong pwedeng gawin? We can proceed against them. I mean, we can, syempre, para una, kung kaya mo kausapin, kung hindi talaga, then we will go against them using all the legal means. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Really take care.